Hello, magandang araw, magandang buhay sa lahat. Welcome to my channel, Andy Rabino TV Tech. Meron akong tanggap isang digital weighing scale. Ang kanyang issue or yung kanyang problem, kagabi daw na full charge na ito or buong gabi na i-charge ng may-ari. Tapos ngayong araw ay ginamit na niya pero wala na, parang hindi nagcha-charge. So ang ginawa natin habang nandito pa si customer ay nag-initial check tayo dito sa kanyang charger. Ay okay naman po yung kanyang charger. At ang nangyari dito, ayan o, pag naon natin, yan, may naririnig tayong na beep. Yung beep na sound galing yan sa kanyang signal na nagpapahiwatig na siya po ay lubat na. Ayan o, hindi lang marinig, pero meron talaga siyang beep sound. Ayan o, o diba? Okay, so short beep tapos long beep. Yan yung kanyang tunog. So yan yung indication na siya po ay lubat na. Pero na-charge niya ng buong gabi. Ngayon, ikabit natin yung kanyang charger. Tanggalin muna natin itong kanyang plate at i-charge natin ito. Lagay natin yung charger dito sa outlet. At makikita natin na yung charger ay hindi gumagana. Nakakulay green. Hindi ba makita yung charger natin? Nakakulay green. O, nagkulay pula na siya. Okay. So dahil nagkulay pula na siya, ibig sabihin po ay nagka-charge. Hindi lang makita yung pagkulay pula, pero ito ipakita natin. Ayan, sana makita. Ayan o. O, di ba? Nag-ilaw siya, kulay pula. Tapos ibig sabihin nagka-charge. Ngayon, habang nagka-charge sa kanyang operasyon nito, pag nagka-charge, pwede itong gamitin. Ayan o. Umilaw siya. Di ba? Umilaw siya. Tapos nilagyan natin ng kargahan natin ng, di ba? Hindi siya nagpa-function kahit lagyan natin ng battery. Ayan o. Kasi walang tray. Ano ba naman ito? So i-off natin para ma-reset. Ayan, naka-off. Na-reset natin. Ayan o. Di ba? So 0. At pag nilagyan natin, ayan. Diba? 3.9. Ngayon, dapat magkaroon na siya ng power. Ito po ay brand new dahil pinabili ko ito sa may-ari. Sabi ko na kanina, na-check ko na ito para pabilhan sa kanya ng battery. At hindi tayo nakapag-video dahil na nagmamadali. Pero dahil may pinabili tayo sa kanya, kaya siya ay umalis pa. So dito, kung makikita nyo, umaandar siya. At pag tinanggal natin yung charger, yan o, pag tinanggal natin yung charger, makikita naman natin na ayan, namamatay. At saka nagbibip. O, pag pinatungan natin, umaandar naman siya. So ang ginawa ko dito ay ganito. Ay, buksan natin. Nabuksan ko na po yung mga screw nandito na sa tabi natin. Sa harap natin pala. Ipakita ko sa inyo. I-off natin, ayan, naglungbip. Ibig sabihin lubat na. Natanggal ko na yung mga screw. Yan, tapos yung battery ay natanggal na rin sa dikit. At iganyan lang natin para makita ninyo yung ating gagawin. Ngayon ganito po mga idol. Ipapakita ko lang sa inyo dahil ito po ay na-charge niya ng buong gabi. Dapat kaninang umaga pagising niya puno na. Pero lobat pa rin at hindi niya na gamit saka dinala sa atin. Alright. So dahil lobat siya, babasahin natin dito sa ating tester yung hindi makita yung number. Ayan, kita yung number. Titingnan natin ngayon yung kanyang battery. Dito pwede rin. Meron tayong nababasa na 4. Dito ay meron tayong nabasang 4 din. Okay. So tinanggal natin, pero lubat siya. Alright. So dahil kanina mga kalahating oras ay na-charge namin at hindi gumagana itong battery. Hindi nag-charge. Okay, so nanatili pa rin siya kanina nung i-testing ko kasi ang baterya ay 2.2 lang. 2.2 lang siya ngayon, meron ng 4. Nung titingnan natin dito kanina ay ganun pa rin. Pero naglulubat siya, 'di ba? Kung mapapansin niyo, lubat siya. O ayan o. Ikabit natin yung battery para mapakita lang natin sa inyo. Kabit natin. Yan, pag kinabit natin, 'di ba? Ang kanyang baterya ay merong ratings. O tanggalin muna natin itong baterya. I-check natin yung kanyang switch kung ang switch ay full contact. Okay, ayan. Switch natin. Ayan o. So full contact man, di ba? 0. Naka 0 yung switch. Ayan o.
Oh, so wala tayong kaproblema sa switch. Ayan o, 0. Kahit anong gawin natin, ayan o. Okay. So, full contact yung switch natin. At yung ating battery, kung mapapansin nyo, binalik natin. Kita ba? Ito, binalik natin. Ang kanyang supply dito sa terminal ay ayan o, bumabagsak, di ba? 3.8. At pag ginamit natin, ayan o, bumabagsak 2.4. Okay, 2.4 lang siya. Okay? At kahit na hindi ginamit kanina, 4 volts siya. Tapos nung tingnan natin ay ayan o, di ba? Bumabagsak siya kahit na hindi ginagamit. Makikita nyo dyan. Di ba? So, ibig sabihin po ay nagdi-discharge siya kasi buong gabi ito na-charge ng may-ari. Okay? So, dapat gamitin na kanina dahil may paninda silang mga frozen product. Kaya, tina-charge sa gabi para pagdating sa umaga ay magagamit. Ngayon, ito. Sasabihin ko sa inyo bakit na pinabilang ko siya ng battery. Kasi nga, ayon, bumabagsak. 2.2 pag kinabit. Right. So, tanggalin natin yung battery. Habang wala pang battery, ay hindi ko pa napabilan, kaya ako nag-finding ng battery. Bakit kaya may ligaya at lumbay? Ganito kasi yon, mga idol. Nung masira yung kanyang charger, bumili siya sa mga tindahan ng charger. So nakabili siya at ipapakita ko sa inyo ang kanyang nabili. Ito, yung battery ay meron siyang marking na 4 ampere 4 volts. So ang charger na kailangan natin dito is dapat 5 volts lang. Okay? So ang kanyang nabili or yung ibininta sa kanya, sa kanyang pinagbilhan, ay dala niya naman daw ang sample, pero tinitingnan naman ng sales lady ay at saka bago siya binigyan. So ang binigay sa kanya, tingnan nyo. Ayan o. Meron siyang output na 8.4 volts na 1 ampere. Biruin mo. Yung 4 volts ginamitan ng 8.4 volts, di ba? So hindi tatagal at masisira itong battery. So tinanong ko siya, ilang buwan na nung pinalitan mo ng ganitong charger? Magdadalawang buwan pa lang daw at ganito nang nangyari. Nagagamit naman niya, pero kahapon i-charge niya nung buong gabi, kinabukasan pagising dapat puno na, pero wala, lobat at nagbibip. Okay, kasi nga 8.4 volts yung charger. Okay, gumagana yan, pero hindi tatagal, masisira ang baterya kasi halos magdodoble yung voltahe na 4 volts ni ginamitan ng 8.4 volts DC na charger. So, nakita natin kanina sa pagtesting ko na ang baterya ay nagdi-drain. Okay? Ayan. Tapos, kung makikita natin dito, ayan o, 2.3. Di ba? 4 volts siya kanina nung bago natin bunutin sa charger. Kahit na hindi ko na kailangan na subukan na i-long charge siya para manatili yung 4 volts dito, kasi nga sabi ni customer, buong gabi niya kagabi na i-charge ito at kinabukasan na gagamitin na ay lobat pa rin. So kaya dinala sa atin, ipinacheck yung charger, baka sira, pero sa akin battery yung finding ko. Bakit battery ang finding ko? Ganun nga, pag na-i-charge, iilaw siya, pero pag binunot maya maya lobat na. Okay, so ganyan yung nangyayari dito. Alright, so ilagay natin dyan. At ito po yung battery na pinabili ko. Okay, so ang pinabili ko na battery ay meron din marka na 4 volts at 4 amperes. Parehas din sila. Okay, so ilagay natin dito. Andun yung sira na battery. Ito at ito yung brand new. So i-test natin yung kanyang voltage. Yan o, meron tayong 4.2 volts, di ba? Makikita nyo dyan, 4.2 volts. Okay? At hindi pa yan na-i-charge, galing yan sa binilhan. So steady lang ang 4.2. Ngayon ikabit natin dito sa kanya, sa bagong baterya o sa kanyang terminal pala. Ano ba yun? Okay, lagay natin dito. At ayan o, i-off natin. Tapos ipapakita sa inyo yung battery. 4.2 yung supply, yung stock ng baterya. At kanina ito 4 volts, pero nung ikabit natin dito ay agad bumagsak yung battery, yung voltahe
At habang naka-standby dito na hindi ginagamit, ay nagdi-drain or bumabawas yung voltahe na naka-stack dito sa ating baterya. Alright, so sana ay maliwanag. Ngayon, ito naka 4.2 volts or 4.23. So, i-on natin yung yung switch. Ayan o. Di ba? Nanatili siya sa 4.21. Ayan o. Hindi na gumalaw. Gumalaw man siya pero tumaas. Okay? Pansinin nyo mabuti yung ating baterya. At umaandar, di ba? So, lagyan natin ng karga. Ayan o. Oh. Di ba? So, nakalagay na 0.47 kilograms. Ibig sabihin 475 grams itong baterya. Ngayon, andyan siya, di ba? So, hindi nagdi-discharge yung ating battery. Alright. So, yung dahilan ng pagkasira nitong baterya, kasi sa tingin ko ay parang bago pa naman to, pero pinalitan ng charger na mataas. Kaya siya nasira kasi kailangan 5 volts lang, pero yung ginamit ay 8.4 volts. Alright. So, ngayon, nandito na po yung ating may-ari. At ang ginawa ko ay pinabili ko siya ng, kasi dalawa po yung kanyang digital weighing scale, at pinabili ko siya ng cellphone charger. Tingnan natin yung kanyang charger ng phone na binili. Napakaganda na sa Realme pa. Ayan o. Ang gawin ko dito ay puputulin ko ito, yung sa dulo ng wire, para i-convert dito sa kanyang dulo ng cord. Ito sa jack, sa barrel jack. Kasi magkaiba yung sa isang phone at sa isang weighing scale. Iba naman yung kanyang barrel jack maliit at dito ay malaki. Ngayon, yan yung gagawin ko. Pero dito sa video natin, pinakita natin sa inyo na yung kanyang baterya ay na-charge ko bago siya dumating, ay talagang pag in-standby ay nadidrain at yung voltahe na 4 volts kanina naging 2.3 na lang. Kaya naglulubat siya. Ito, hindi pa na-i-charge, nakakabit na yung brand new na battery. Pero, yung kanyang voltahe na 4 volts, 4.2, ayan o, nakikita nyo. Habang nagkukwento ako, hindi nagbabawas ng voltahe. Ibig sabihin, sira talaga yung baterya na yon dahil sinira ng charger, nag-over voltage siya. At kung hindi lang 1 ampere yon, tiyak na ito ay lulubo or puputok ito. Kung halimbawa 4 amperes ito ginabitan ng 5 or 6 amperes, tiyak na uusok ito. Kasi nagawa ko na yan sa experimental ko na umuusok yan pag sobrang voltahe at mataas ang amperahe. Mabuti na lang yung ginamit ay 1 ampere lang na kinarga dito sa 4 ampere. Kaya nasira lang siya na hindi sumabog or hindi pumutok. Ngayon nakikita nyo, hindi pa nakakabit yung charger, pero nakakabit na yung baterya at hindi nagbabawas ng voltahe. Pandalin natin ngayon. Ayan o. Diba? Oh, wala na. Hindi na umandar. Oh, ayan o. Baliktad pala yung aking pag-off. Ayan o. 2.4 pa rin. O, diba? At pag kinargahan natin, ayan o. O. 4.75 pa rin. Ibig sabihin, hindi nagbabago, diba? Kung nagdi-drain itong baterya, mag-iiba yung kanyang result. Pero ganun pa rin kanina, 475 milligrams. Okay, so confirm, sira ang battery, sinira na ang charger na double yung kanyang capacity. 8.4 volts ang ginamit, samantala 5 volts lang dapat yung kailangan. So, good na ito. At hindi ko na ipapakita yung sa pangalawang weighing scale dahil ang sira lang naman noon ay yung kanyang charger. Kaya nagpabili ako ng dalawang cellphone charger para i-convert doon sa kanyang isang weighing scale. Dito lang tayo, ito lang yung ipapakita ko sa inyo dito sa laman ng aking video. Ngayon ibabalik na natin ito kasi confirm na ito or sureball na ito. At protection na natin si customer kasi sila po yung gumagamit, sila po yung gumagastos dito. So kailangan na alagaan natin sila. Yung halimbawa, yung bibintahan natin sila ng charger na sobra sa capacity ng kailangan. Kaya ayan, ang nangyari, nasira yung battery. So magkano yun ngayon yung nawala kay customer, di ba? Malaki-laki rin. So ito yung aking binabahagi lang sa inyo ay para maipakita ko lang at mabigyan ng idea yung ating mga may-ari ng digital weighing scale dahil ito po ay usong-uso na naman, or talaga usong-uso. Pag kayo ay may digital weighing scale at ganyan yung problema, nasira yung charger, kailangan yung inyong gamitin or bibilhin na charger ay 5 volts lang. Hindi nyo gagamitan ng sobra like yung nangyari dito na ginamitan ng
over voltage na charger. Okay, so sana sa video natin dito ay makatulong po ako sa inyo at mabigyan ko po kayo ng idea na kailangan po dito ay yung ating pagbili natin. Sandali lang. Okay, tuloy natin yung ating video. Ito na, pinutol ko na. Nag-request yung may-ari sa atin na wag isagad para magamit daw doon sa cellphone kasi nagluluko din yung charger ng kanyang may bahay. Kaya ito, ganyan, pinutulan natin. Tapos ito, idugtong natin dito. Idugtong natin. Pero hanapin muna natin yung wire ng positive or negative kung saan dito. Ito. Itong nakatuwid. Yan, ito. Positive sa gitna. Ito yung positive. Ito yung mahaba, yung negative. Ngayon, hanapin naman natin yung negative dito sa charger. Balatan lang natin. At ito, sigurado ito orange. Plug in natin yung charger. Tapos, hanapin natin yung negative at saka yung positive na voltahe. Gamit ang ating tester again. Pakita sa inyo yung kanyang number kaya hindi makita dyan kung iba ang posisyon. So ito orange sa pula at puti, ayan o, meron siyang 5.12. Okay, so confirm na ang orange or yung pink ay positive. Okay, so ilagay natin dito. Ang gagawin natin ay itali natin para sa hindi kahit na hindi na itali, ano na lang natin, solda. Yan, solda natin, bunutin natin baka para hindi mag-spark. Bunutin natin, tapos yung hinang natin hindi pa nakasaksak. Yan, habang naghihintay tayo, i-forward ko na lang yan mamaya. Okay? So ilagay natin dito. Ang ganito, ang magdugtong ako ganyan, papakita ko sa inyo ha. Okay. So ito yung puti ay negative. Kaya dapat sa pagputol, ganyan. Ilagay natin dito yung positive sa negative. Sa pagputol lang yan ha, hindi sa pagdugtong. Ilagay natin siya dyan muna. Tapos, puputulin natin doon sa yung negative at positive. Puputulin natin yan ng sabay. Ayan o, pinutol ko ng sabay. Pag binaliktad na natin, ayan o, ito yung negative dito na siya sa mahaba at yung positive nandun sa maiksi. So, ayan o, magkatapat na sila, di ba? Yan yung mga technique na gusto nating ibahagi sa iba. Yan. Alright. So, ating idugtong at hinangan ito pag umainit na yung ating panghinang. Yan o. Yung negative sa maiksi. Ayan o, muntik na. Yan, sa maiksi. Yan. Tapos, tingnan natin yung panghinang natin kung mainit na. Ayan, mainit na. At hinangan natin. Diba? So, ayan. Tapos, balutin natin. Ayan o. Balutin natin ang electrical tape. Wala po akong string cable tube. Ayan. Balutin lang natin ng maigi para safety si customer at safety yung gamit nila. Matigas kasi branded itong ating electrical tape. Yan. Tapos ito, ganyan. 'Di ba? So, kung makikita nyo dyan, ayan o, hindi pa siya maabot. So, puputulin natin or babalatan para mapantay natin yung dalawa. Ayan. 'Di ba? So, idugtong natin. Tapos, ayan, hindi sila magkapantay. Hilahin lang. Ayan, pantay na sila. 'Di ba? Yan po yung technique natin para mapantay natin yung wire pero hindi magkatapat yung binalatan para pag naalis yung electrical tape hindi mag short circuit. Yan po yung paraan natin. Alright, so dito tanggalin lang natin yung sobra. Yan o, pantay na, di ba? Tapos lagyan lang natin ng electrical tape uli itong pangalawang dinugtong natin. At kasi matigas itong aking electrical tape na ginagamit. Ayan o. Di ba? Pagkatapos nating mabalot diyan, ayan o, pantay na o, di ba? Okay? Tapos babalutin natin dito sa labas. Huwag tayong manghinayang sa electrical tape kasi mahalaga po ito.
na hindi mag-short circuit at yung una nating binalot sa loob ay hindi basta-basta mabalatan. Alright. Ayan o. Diba? Makapal po yan. Itams. Diba? Malinis. Makinis. Tapos, ganyan. Diba? Mahaba na. Mahaba na Ngayon, ilagay na natin dito. I-check muna natin kung tama ba yung polarity na aking pagdugtong. Baka maya ay nagkamali. Pero imposible magkamali kasi yung mahaba sa maikli, yung maikli sa mahaba Ayan merong 5.12. Okay, so ilagay na natin dito sa charger, sa input. Ayan. Tapos, babasahin natin. Kasi 4.2 kanina, basahin natin ngayon. Ayan 4.2 pa rin kasi puno na ito. Hindi ito lalabas ang 5 volts na dito sa indication ng ating charger. Kung ilan yung voltahe po ng ating battery, siya po yung lalabas dito. 4.2 yung ating battery at 4.2 din yung lalabas kahit 5 volts yung ating charger. Pero para malaman natin na yung charger natin ay kumakarga or may lumalabas papunta sa battery, tanggalin natin yung battery. Ayan, tinanggal natin. Tapos babasahin natin ngayon yung dito. Okay. Ayan Bakit siya? Ayan. Tika sandali, hindi natin matusok para makita nyo na mabuti. Ayan 4.6 lang siya. Bakit siya 4.6? Kasi may dinadaanan na dropping resistor. What is a dropping resistor? Ang purpose po ng resistor ay to oppose the flow of the current across the resistor. Para bumaba yung current at mabawasan ng kunti yung voltahe para hindi ma-overcharge yung battery at hindi lumubo. Okay, so nakikita nyo kanina yung kanyang charger ay naglalabas yun ng 8.2. Pero dito yung lumabas lang ay 4.6. Diba? So yung battery ay merong indicator or tatak na 4 volts. Ang ating charger ay 4.6. So tama na yon para mapuno or masiksik yung laman. Alright? So ulitin natin, yung charger lang na puro ay meron siyang 4.6 at kaya nitong paandarin ang ating digital weighing scale kahit walang battery. Ito nakatanggal pang battery. Bakit? Nasabi ko na kaya niyang pagganahin kasi po yung kanina na ginamit nila na over voltage, ito po ay 1 ampere lang. Ang ating battery ay 4 amperes at ang ating charger ay 3.5 amperes. Ibig sabihin po, malapit na siya sa 4 amperes, kaya pwede pa niyang magamit ito na walang battery. Alright? Dahil ito po ay regulated din. Ibig sabihin, steady yung kanyang voltahe. Ayan pandarin natin. Walang battery. Yung battery, nakatanggal. Yung kanina, kung napansin mo boss, di ba, walang battery, charger lang, lobat pa. Tapos, binalik natin yung battery, naka-charger, lobat pa rin. Ngayon, walang battery, hindi na siya lobat kasi 3 amperes na yung inyong charger. Kaya na niyang paandarin kahit steady mo ito. Tama? Tapos, preparasyon mo na lang ito sa brown out. Pag brown out, may backup na yun insigida ang imo nga kiluhan. Pero, kaya niyang paandarin ang imo kiluhan. Kaya may ara siya sang, dari ka lang tao. 4.70, di ba? 4.75 na kagaya na. Ang ini kaniyo, ang iya to. Kaya ginamitan So, ara na, makita mo na gumana sa bisan charger lang. Makikita natin ngayon dito sa display na kahit na walang baterya, nakadisconnect yung battery, charger lang po yung ginagamit natin. Ayan, gumagana na siya. 4.75, tama, di ba? So, accurate. Kung kanina na may battery, 4.75, ngayon, 4.75 pa din. Okay, so ayos boss, ang akong advice, pwede pa rin mo magamit. Hindi mo siya magamit. Okay, so nata. Ayos. So, pwede na natin ibalik, i-off natin. At ibalik dito. Ayan. So, yung battery, kahit wala itong charger, gagana rin ang kiluhan natin yung digital weighing scale natin kasi meron siyang battery na full charge. Ayan diba? Tama? Okay. So, sana yung video natin ay makabigay tulong sa may mga problema kagaya nitong digital weighing scale. Ito po yung inyong lingkod, Andy Rabino TV Tech. Maraming salamat at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe.
click the notification bell, piliin ang all para maging updated ka sa aking pang-i-upload ng mga video. Sa lahat pong sumusubaybay at walang sawang sumusuporta sa atin at nanonood sa ating mga video, maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli, bye-bye!